DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog sa impyerno! Han, hindi ka pa ba tapos? Tapos na ako, Han. Lalabas na ako. Wow, napakaganda talaga ng misis ko. Ang sexy pa. Oh, talaga? Mag-asawa na nga tayo, binubola mo pa rin ako. Naku, hindi bola yun, Han. Talagang maswerte ako. Dahil sa dami ng suitors mo, ako ang napili mo. Talaga lang, ha? So, ibig sabihin yan, hindi mo ako sasaktan? Hindi mo ako paluluhain? Talagang hindi, honey. Lagi kitang uunawain at mamahalin Talaga? habang buhay. Alfie, Mahal na mahal kita, Agnes. mahal din kita. Alfie. Salamat naman, dinalaw niyo ako dito. Kahit kagagaling niyo lang sa honeymoon. Namiss kasi namin kayo, Nay. Wala kasi kayo nung kasal namin ni Alfie. Oo nga, Nanay Carmela. Kaya sabi ko kay Agnes, dumaan na kami dito sa probinsya ninyo bago kami umuwi ng Maynila. Ay, pasensya na kayo, Alfie, ha? Agnes, hindi ako pinayagan ng doktor na magbiyahe. Dahil nga sa operasyon ko sa matres. Naku, nauunawaan po namin kayo, Inay. Kaya nga kami dumaan dito sa inyo eh. O, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Ay, maayos naman, anak. Mukhang wala namang magiging problema sa operasyon ko. O, pag pwede na kayong bumiyahe, gusto niyo? Sa amin na lang kayo tumira? Oo nga, Inay. Para hindi naman kayo nag-iisa dito. At para makasama ko na uli kayo. Oh, salamat sa inyo. Hayaan nyo. Pag-iisipan ko yan. Nasa honeymoon pa pala si Alfie at ang aking manugang. Opo, mga Ponso. Kaya nga ho pinakiusapan niya ako na dalawin kayo para malaman niyo. Salamat sa iyo, Ronald. Isa ka talagang mabuting kaibigan ni Alfie. Lagi kang nariyan para tulungan siya. Lagi rin naman niya akong tinutulungan eh. Dahil nga ho, parang magkapatid ng turingan namin. Sana huwag magbago maganda ninyong samahan. Siya nga ho pala. Kumusta na kayo dito? Wow!
mukhang hiyang sa honeymoon ng best friend ko, ha? 3 weeks lang, tumaba na. Uy, naku, hindi lang ako, Wendy, no? Pati rin si Alfie. O talaga, tumaba rin si Alfie? Oo, mas mataba siya sa akin. Paano naman? Puro kain ng ginagawa namin sa Baguio, pati din doon kina Inay. Ay, nako, huwag kayo magpataba ng sobra. Baka mahirapan kayo magka-baby. Ay, oo, talagang hindi namin gagawin yun. Uy, pasensya ka na nga pala, ha? Abala yung pagdating ko. Naistorbo ka sa ginagawa mo. Ay, hindi. Tapos na ako maglaba ng mga damit namin. Ang bilis ko nga maglaba, di ba? Dahil ang gamit ko, Pride Detergent Bar. Ay, yan din ang gamit ko. Talaga? Oo. Ay, maiba ako. Mm. Ano na ang plano nyo ngayon? Magtatrabaho ka pa ba ngayong kasal na kayo? Ay, napag-usapan na namin yan noon. At napagkasunduan namin, magtatrabaho pa rin ako para makatulong sa aming kabuhayan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano yan? Overtime na naman, Alfie. Kailangan, Ronald, eh. Alam mo na, may asawa na ako kaya dapat mas masipag. Baka naman mawalan ka na ng time kay Agnes. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga, 2 hours lang yung OT ko eh. Para may time pa rin kaming dalawa. Siya nga pala, wala pa ba? Wala pa bang bungang honeymoon? Hindi pa namin alam. Aba, bilisan nyo na. Sabik na sa apos yung mga ponso. 3 months na nga pala akong hindi nakakabisita kay Itay. Kawawa naman siya. Hindi bale, maayos naman ang kalusugan niya eh. Sabi nga niya, alagaan mo raw ang iyong pamilya. Bro, nabanggit mo na ba siya kay Agnes? Hindi pa, pero sasabihin ko rin yun. Humahanap lang ako ng magandang pagkakataon. Ikaw ang umuwi na maaga at si Rafi ang nag-overtime. Oo, Wendy. Para pagdating niya, nakahanda na yung pagkain namin. Ito sana kumuha na lang kayo ng katulong. Ay, naku, sayang naman yung ibabayad namin doon. Tsaka kaya ko pa naman gumawa sa bahay. Pag weekend naman, nagtutulungan kami mag-asawa sa mga gawaing bahay. Sweet talaga. Sana nga, huwag kaming... Oh, Bakit tumigil ka sa pagsusulat mo? bigla kasi akong nahilo. Ha? Siguro dahil kasi hindi ako nag-almusal. Pabira, oo. Bakit? Kasi ayoko ng amoy ng sinangag. Naduduwal ako pag naamoy ko. Ewan ko ba kung bakit ganun. Dati naman, paborito ko ang sinangag. Mabuti pa, samahan kita sa klinik natin ngayon. Para makahingi ka ng gamot sa hilo. At matingnan din ang dugo mo. Baka mamaya anemic ka na. Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? May sakit ka ba? Anemic ka raw ba? Hep. Ikaw naman, Sunod-sunod naman yung tanong mo. Kasi nag-aalala ako. Wala akong sakit. Magkaka-baby na tayo. Kaya ako nagkakaganito. Talaga? Oo. Magkaka-baby tayo? Magiging daddy na ako? Oo, sabi. Yes! Mga kapitbahay! Magiging daddy na ako! Magiging daddy na ako!
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At magkakaapo na pala ako? Natutuwa ako malaman yan, anak. Nay, alam niyo ba si Alfie? Nakakatawa. Nagsisisigaw pa doon sa mga kapitbahay. Abay, natural lang yun, anak. Dahil excited siya. Oy, paano ngayon? Papasok pa rin ba sa opisina? Opo. Hindi naman ako binawalan ng doktor. Binilinan lang niya ako na mag-ingat at palaging inumin yung mga vitamins na nireseta sa akin. Tama yun, doktor. Dapat talagang mag-ingat. Dahil panganay yan dinadala mo. At bago ka manganak, pupunta ako dyan, ha? Para maalalayan kita sa iyong pagsisilang. Mang Ponso, bakit narito kayo? Malaya na ako, Ronald. Talaga ho? Oo. Sa wakas, nabigyan din ako ng parol. Alam po ba ni Alfie na lalaya na kayo ngayon? Hindi ko nabanggit nung huling dalaw niya. Hindi pa naman kasi lumalabas ang parol ko noon. Ganun ho. Tumuloy ho kayo. Nakalimutan ko na kayong papasukin eh. Salamat. Si Alfie ho, nasa bahay nila. Wala kaming pasok ngayon eh. Inaalagaan niya si Agnes dahil malapit na raw kayong magkaapo. Ay, naku. Salamat naman. Sandali ho tatawagan ko lang si Alfie. Ronald, Oh, bakit ho, Mang Ponso? mamaya na lang kaya. Ho? Bakit ho? Nag-aalala ako. Alam na ba ng aking manugang ang tungkol sa akin? Hindi pa nga ho, pero wag ho kayong mag-alala. Paligay ko naman, wala kayong magiging problema sa manugang nyo. At saka, hindi kayo pababayaan ni Alfie. Han, si Ronald ba yung kausap mo kanina sa cellphone? Oo, Han. Nagtataka ako. Mula nung makausap mo siya kanina, natahimik ka na. Bakit? May problema ba siyang sinabi sa'yo? Wala, Han. Bakit ganyan ka? Parang ang lalim ng iniisip mo. Han, may ipagtatapat ako sa'yo pero sana huwag kang magalit, ha? Bakit? Ba't ako magagalit? Bakit? Tungkol ba saan yun? Tungkol sa aking ama. Sa tatay mo? O hindi ba sinabi mo noon sa akin na matay na siya? Nagsinungaling ako sa'yo, I'm sorry. Ano? Buhay pa siya, Agnes. Sarili mong ama pinagkaila mo? Pero bakit? Nag-aalala kasi ako na iiwan mo rin ako. Tulad nung unang mga girlfriend ko. Nang nalaman nila yung tungkol kay tatay. Teka muna, hindi ko maunawaan eh. Bakit kailangan gawin mo yun? Hindi mo pa siya pinadalo sa kasal natin. Agnes, isang bilanggo ang tatay ko, Agnes. Ano? Pero ngayon, malaya na siya. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas.
mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay. Nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral. Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog sa impyerno! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ang tatay mo? Oo, Agnes. Napatay niya ang kanyang kaaway. Pero ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Iyon ang totoo. At ngayon nga, nabigyan na siya ng parol kaya malaya na siya. Nasaan na siya ngayon? Doon kina Ronald siya tumutuloy. Yun ang alam niyang address ko eh. Dahil tumira ako doon nung araw. Iniisip mong hindi kita maunawaan. Kaya nilihim mo sa akin ang tungkol sa kanya? Dahil nga nangyari na yun sa akin noon. Agnes, ayaw kong mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Kayo ng ating magiging anak. Mahal na mahal din kita. Kaya lahat ng mahalaga sa'yo, mahalaga rin sa akin. Kung ganun, payag ka na dito tumira sa atin si Itay? Ang lungkot pala ng buhay ni Alfie. Oo nga. Naawa nga ako nung malaman ko. At dahil sa pagkabilanggo ng tatay niya, naghirap siya ng labis. Parang ako. Talagang nahirapan ako nung mamatay ang itay ko. Kaya pumayag ka na sa inyo tumirang biyanan mo. Ay, mabuti na rin yun. Para meron kaming kasama. Tsaka isa pa, hindi naman tama na sa ibang tao pa tumira ang tatay niya. Oy, ang bait naman ng friend ko. Kami nga ni Alfie yung nag-ayos ng magiging kwarto ng tatay niya. Eh, kailan uuwi sa inyong biyanan mong lalaki? Eto na sa mga ponso, Alfie. Ronald, Oh, iniwan ko sa banyo ang unique toothpaste. okay po. Ang presko pala sa bibig, no? Oho, kaya yan ang laging gamit ko eh. Itay, ayusin niyo na ho yung mga gamit niyo. Isasama ko na kayo sa bahay ngayon. Totoo, anak? Iuuwi mo na ako sa inyo ngayon? Opo, Itay. Alam na ng manugang ninyo ang lahat. At tanggap niya ako? Opo. Oh, Diyos ko, salamat. Mabait at maunawain ho ang asawa ko. Kaya hindi ako nahirapang magpaliwanag sa kanya. Oh, ayan. Wala na akong problema, mga ponso. Magiging maligaya na kayo. Tama ka, Ronald. Bakit kayo umiiyak, Tay? Luha ito ng kaligayahan, anak. Oh, tama na ho yan, mga ponso. Bro, Bro. maraming salamat sa pagpapatuloy mo kay Itay, ha? Wala yun. Alam mo namang wala akong ama eh. Kaya parang tatay na rin ang turing ko kay Mang Ponso.
sumama ka na rin sa amin ngayon. Tsaka sa bahay ka na maghapunan. Ang ganda pala ng bahay niyo, anak. Ang laki. Bunga po ito ng pagsisikap ko, Itay. Ang bango ng naamoy ko ah. Nilagang baka. Siguradong marami kong makakain ngayon. Walang problema, bro. Maraming pagkain. Oh, maupo muna kayo. Ah, Kinakabahan ako eh. wala ko kayong dapat ikakaba. Mabait hong manugang nyo. Tama si Ronald, Itay. Oh, yan na. Tamang-tama ang dating nyo. Oh, kumusta, Agnes? Ay, very much okay, Ronald. Good. Kasama ka rin pala, ha? Oo, inimbitahan ako nitong asawa mo eh. Han. Ang tatay ko, Itay, si Agnes po. Ang manugang nyo. Kumusta ka, iha? Oh, bakit nagulat ka, Han? Ha? Ay, wala. Meron lang kasing kamukha ang tatay mo eh. Halika na. Kumain na tayo. Yun. Siguradong gutom na kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit matagal na yan. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Tumanda na nga siya ngayon. Pumayat. Bakit ganun? Bakit kailangan siya pang maging tatay ni Alfie? At makakasama ko pa siya ngayon dito. Siya na sumira sa buhay ko. At hindi ko mapapatawad kailanman. Are you okay, Agnes? Oo naman, Wendy. Parang hindi naman. Bakit mo naman nasabi? Halos isang oras mo rin binabasa yung report na yan. Hindi ka naman nagtuturn ng page. Ay, oo nga pala. Don't tell me may problema na kayo ni Alfie. Aba, halos magkakalahating taon pa lang kayong kasal ah. Meron nga problema, Wendy. What? Ano pa yan? Di ko rin alam, ganito pala mangyayari. Oh my God. Umiyak ka na. Aba, problema nga yan. Friend, ano ba yun? Naku, huwag mong sabihin may babae ang asawa mo. Wala. Pero mas mabigat pa doon ang problema namin. At hindi ko alam kung paano ito haharapin. Hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko ang aking manugang. Sa mga ikinikilos niya, para bang inis siya sa akin. Parang lagi siyang umiiwas sa akin. Pag narito kami sa bahay, bihira din niya akong kausapin. At pag magkakasabay kami kumakain, parang hindi siya makakain ng husto. Bakit kaya ganun? Hindi ba niya ako
totoong tanggap. O anak, napatawag ka. Gabi na. Dapat natutulog ka na. Kayo ba matutulog na? Hindi pa naman. Nakikinig lang ako ng radyo. Ay, wala ba dyan ang asawa mo? Tulog na. Nandito ako sa study room namin. Eh, bakit nariyan ka pa? Abay, buntis ka. Masama sa'yo magpuyat. May sasabihin ako sa inyo, Nay. Tungkol sa tatay ni Alfie. Oh, nabanggit mo nga sa akin darating yung biyanan mo. Nandito na siya. Ilang araw na. Eh, anong tungkol sa kanya? May ginawa ba siyang masama? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, dumating ka na pala, anak. Ay, gusto mo ba magmerienda? May Busog ginawa akong... ganun ba? Igagawa na lang kita ng juice. Baka nauhaw ka sa biyahe. Pwede ba iwan niyo ko? Kaya kong kumuha ng juice. Hindi niyo ko kailangan ipagtimpla. Agnes, Sabi ko lang iwan niyo ko! Mabuti pinasyalan niyo ako, Mang Ponso. naiinip kasi ako kina Alfie. Kaya sinabi ko sa kanya na papasyalan kita. Ano, kumusta naman kayo ron? Ayos naman. Hindi nagbago ng trato sa akin ng aking anak. Kahit na nga asensado na siya ngayon. Alam ko naman po yun. Dahil mabait ang kaibigan ko. Eh, si Agnes, magkasundo ba kayo? Ba, bumuntong hininga kayo. Bakit masungit bang manugang nyo? Para kasing hindi niya ako tanggap. Ano ho? Pero naiisip ko rin na baka naman akala ko lang yon. At kaya sa ganon, dahil sa pagbubuntis niya. Alam po ba ito ni Alfie? Ay, naku, hindi. Huwag mo na sanang sabihin nito sa anak ko. Hindi pa naman ako nakatitiyak Isa pa, ayokong magkaproblema sila dahil sa akin. Talagang mahal na mahal niyo kaibigan ko. Ang anak kong naging inspirasyon ko nung nasa kulungan ako. Matagal kong inasam na muli siyang makasama. Kaya ngayong nangyari na, ayokong bigyan siya ng kahit konting alalahanin. Mahirap yung ginagawa mo, best friend. Galit, natatakot, umiiwas ka sa biyanan mo. Hindi ba kabubuti yan sa dinadala mo? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Ayoko na makasamang tatay niya. Ay, di sabihin mo yan sa asawa mo. Ano? Baka magtaka yun at magtanong. Eh, di sagutin mo. Agnes, asawa mo siya. Dapat lang na malaman niya ang lahat. Pagkatapos? Eh, di sabihin mo, ilipat niya ng bahay ang tatay niya. Ha? Gawin kaya niya yun?
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog! Ay naligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Sahig natin Pwede nang manalamin. Starwax, floorwax kasi yung pinagamit ko para kumintab yung sahig. Sinong naglinis? Eh di tatay mo. Ah, Sinabi ko lang na Starwax, floorwax yung gamitin niya. maiba ako. May sakit ka ba? Wala. Ilang araw ko na kasing napapansing matamlay ka. Bihirang kumibo. Wala to. Pagod lang siguro. Kung nahihirapan ka na sa trabaho, edi huminto ka muna. Lalong ayoko. Agnes, bakit ka nagagalit? Kayo lang naman ang baby natin ang inaalala ko. Pasensya na. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya na mapagtaasan ka ng boses. Oh, wag mo nang isipin yun. Lagi naman kitang nauunawaan Lalo na ngayong nagdadalang tao ka. Salamat. Pero tulad nga ng sinabi ko, kung nahihirapan ka na, huminto ka na lang. Kaya ko namang ibigay ang mga pangangailangan natin. Pero matagal pa bago ako manganak. May inip ako dito sa bahay. Ayaw ko kasing may masamang mangyari sa inyo ng magiging baby natin. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Sa amin ng baby. Iingatan ko ang ating baby. Ay, nako! Ikaw naman, May chance ka na magtapat, hindi mo pa ginawa. Ewan ko ba? Parang naumid yung dila ko Siguro, inaalala ko rin yung magiging reaction niya. Naiinis talaga ako sa sarili ko. Paano ngayon yan? Ano nang gagawin mo? Ano pa? Di maghintay uli ng magandang pagkakataon. Alam mo ba, pag dumadating ako ng bahay, diretso kwarto na agad ako Hindi tulad noon na kumikilos pa ako sa bahay. Sino naglilinis ng bahay niyo? Di tatay niya. Siya na rin ang nagluluto. Ha? Mabuti na rin yun. Para naman may pakinabang kami sa kanya. Talagang ang laki ng galit mo, Sinabi ko na sa'yo ang ginawa ng taong yun. Kaya hindi mo ako masisisi. Maiba ako. Alam na ba ni Aling Carmela ito nangyayari sa inyo? Oo, nabanggit ko sa kanya. Ano sabi niya? Lalo daw ako mag-ingat. Hindi ba siya pupunta rito? Meron lang siyang inaayos, pero pupunta yun. Alam mo, Wendy, kung nalaman ko lang na maaga yung tungkol doon sa tatay ni Alfie. Ano gagawin mo? Iiwan mo rin siya, tulad na dati niyang girlfriend. Ang bigat kasi sa kalooban Ang bigat dalhin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito makakaya.
Totoo, anak? Ipapasal mo ako ngayon? Opo, Itay. Bibilhan din namin kayo ng mga gamit ninyo. Para naman may mga isusuot kayong mga bago. Kasama natin si Agnes? Opo. Para naman marelax siya. Hindi niya pa alam to. Sasabihin ko sa kanya pagdating niya. Anak, mabuti pa siguro kayong dalawa na lang ang mamasyal. Ho? Bakit po? Gusto ko pong ipakita sa inyo ang magagandang lugar dito sa Maynila. Ano kasi anak, para bang susumpungin ang rayuma ko. Ha? Oo. Tama, baka sumakit ng husto ang binti ko. Mahihirapan lang kayo. Buntis pa naman ang manugang ko. Tay, may sasakyan naman ho tayo. Oo nga, pero pagdating sa mall, tiyak na maglalalakad tayo ng gusto. At yun ang inaalala ko. Sayang naman kung hindi makapag-enjoy ang manugang ko. Sige po. Ibibili na lang namin kayo ng mga gamit ninyo. Sige po. May iwan ko na kayo, ha? Ay, sige. Gusto ko sana sumama, anak. Pero ang asawa mo, tiyak na hindi niya magugustuhan kasama ako. Kaya dito na lang ako. Ang ganda ng mga nabili nating mga gamit ni baby, ano, Han? Oo nga, Han. Kaya lang, 5 months pa bago ko siya isilang. Okay lang. Mas mainam na napaghandaan natin ng maaga pagdating niya. Ito nga palang mga gamit ni Itay. Tingin mo, Han. Magugustuhan niya kaya to? Siguro. Di naman mapili yun. Han. Ikaw na kaya magbigay sa kanya nito? Ay, ayoko. Ano? Bakit? Ibibigay mo lang naman ng mga ito. Buti nga para maramdaman niyang hindi lang akong nakakaalala sa kanya. Ay, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Ikaw na lang magbigay ng mga yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masakit ang katawan ko. Parang may lagnat pa ako. Ay, nako. Tatrangkasuhin pa yata ako. Hindi ako makakakilos ngayon dito sa bahay. Tay, Ay, almusal na po tayo. sige na anak, mauna na kayo. Mamaya na lang ako. Bakit ho? Masakit ba yung rayuman ninyo? Masama ang pakiramdam ko . Parang may lagnat ako. Patingin ho. Naku, may lagnat nga kayo. Alam ko na. Pasasamahan ko kay ka Agnes sa doktor. Para matingnan kayo. Huwag na anak. Mapapagod pa ang asawa mo . Iinom na lang ako ng gamot at magpapahinga. Tay, nagkakasundo po ba kayo ni Agnes? Ha? Oo, anak. Para kasing nag-iiwasan kayo . At bihira ding magkibuan. Mabait ang asawa mo, anak. Kung bihira man kami mag-usap, hindi ibig sabihin na hindi kami magkasundo. Gusto ko po kasi masaya tayong lahat dito. Pinasasamahan pala sa'yo sa doktor ang biyanan mo. Oo. Ayoko nga. Hindi ko nga gustong kasamang matandang yun, kaya nga umiwas ako. Sabi ko gusto kong magpahinga. Kaso umalis ka rin pag alis nila.
Eh di mahalata ka rin ni Alfie niyan. Wendy, nahihirapan ako. Parang hindi ko na kayang itago kay Alfie ang nararamdaman ko. Alam mo, dahil sa pagdating ng tatay ni Alfie, napipintong magulo ang pagsasama ninyong mag-asawa. Sana nga hindi na lang siya naging tatay ng asawa ko eh. Sana hindi na siya nakalaya sa kulungan. At hindi na siya dapat nabigyan ng parol. Yun ang problema ko, Ronald. Base sa nakikita ko, parang hindi nagkakasundo sina Itay at Agnes eh. Alam mo, nagtataka ako dyan eh. Maayos naman ang pagtanggap ni Agnes sa tatay mo noon. Nakita ko yun. Kaya nga naguguluhan ako. Wala namang sinasabi sa akin si Agnes, lalo na si Itay. May nabanggit sa akin ng tatay mo nung minsang dumalaw siya dito. Ano yun? Pakiramdam niya, hindi raw siya totoong tanggap ni Agnes. Hindi ako dalawin ng antok. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Agnes sa akin kanina sa cellphone. Ibig niya lumuwas na ako. Mas gusto niyang kasama ako. Lalo na raw ngayon naroon na si Ponso. Sa bagay, maaari na ako magbiyahe. Kaya lang si Ponso, paano ko ba siya harapin? Dapat bang tulad ni Agnes magalit din ako sa kanya? Si Alfie, paano ko malaman niya ang hindi magandang trato ng anak ko sa tatay niya? Baka hiwalayan niya si Agnes. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba ito? Hindi pa pala nakasarang pintuan dito sa likod bahay. Mabuti na lang pala, chinek ko ang buong bahay. Naku, naiiwan to ng tatay ni Alfie. Talaga naman ang matandang yun, kahit kailan perwisyo. Agnes? Ay, kayo pala. Bakit naman hindi niyo sinara yung pintuan dito sa likod bahay? Naku, Kung hindi ko to naisara, maaaring makapasok yung masasamang loob. pasensya na anak. Nalimutan ko lang. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Tsaka pwede ba? Huwag niyo akong tinatawag na anak. Hindi ko naman kayo ama eh. Agnes, ano bang ikinagagalit mo sa akin? Nasusuklam ako sa inyo! Aray! Agnes, Aray ko, dyan. bakit? Ano nararamdaman mo? Ang buson ko! Bro, gabi na. Hindi ka ba hiyang dito sa Tagaytay? Kaya hindi ka makatulog sa room mo? Ewan ko ba, Ronald? Maganda at maayos naman ang room ko pero hindi pa rin ako mapalagay. Iniisip mo si Agnes. Oo. Mula kasi nang ikasal kami, ngayon lang ako matutulog na hindi siya kasama. Kung hindi nga lang may activity pa tayo kanina, baka umuwi na ako ng hating gabi. Wala naman sigurong masamang mangyayari. Naroon naman si Mang Ponso. Teka, cellphone ko. Si Itay tumatawag. Hello, Itay? Ano po? Dinala niyo sa ospital ang asawa ko?
Bakit ho? Agnes, Alfie, anong nangyari? dinala ka dito sa ospital ni Itay kagabi. Naalala ko na. Sumakit ng grabe yung pusong ko. Oh, ang baby natin. Kumusta siya? Magpahinga ka muna. Sagutin mo muna ako. Anong nangyari sa baby natin? Agnes, wala na siya. Hindi. Nalaglag ang dinadala mo. Hindi. Hindi pwedeng mawala ang baby ko. Hindi pwede. Agnes, huminahon ka. Ang baby ko! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog sa impyerno! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ang baby natin, Alfie. Bumili na tayo ng mga gamit para sa kanya. Hindi siya pwedeng mawala. Tama na, Agnes. Baka mabinat ka. Bakit hindi nila niligtas ang anak natin? Anong klase bang ospital itong pinagdalan sa akin ng tatay mo? Agnes, ginawa ng mga doktor ang lahat. Pero mahina raw ang kapit ng bata. Ang tatay mo, siyang dahilan kaya nawala ang baby natin. Agnes, Siya ang may kasalanan ng lahat. Namumuhi ako sa kanya.
Alam ko, ako ang sinisisi ni Agnes sa pagkawala ng magiging anak ninyo. Opo, Itay. Maniwala ka, anak. Hindi ko gustong mangyari yun. Hindi ko nga alam kung anong ikinagagalit niya sa akin. Sa totoo lang, Itay, ako din naguguluhan eh. Nang ipagtapat ko naman sa kanyang tungkol sa inyo, naunawaan niya naman ako. Malamang, nagsimula ang kanyang galit nang makita at makasama na ninyo ako. Pero bakit? Anong dahilan? Mabait po kayo, masipag. Nakikita ko yun. Gusto ko ring malaman ang dahilan ng kanyang pagkagalit, anak. Sana'y maitanong mo yun sa kanya. Wendy, wala nang dinadala ko. Nalungkot din ako nang malaman ko yun. Sakit. Sabik na sabik kami sa pagdating niya. Tapos yung pala, mawawala lang siya. Jack naman, nasaktan din si Alfie sa pangyayari. Kasalanan ng tatay ni Alfie. Kahit kailan talaga. Pero issue siya sa buhay ko. Paano na ngayon yan? Palalayasin ko na siya dito. Ano? Oo. Agnes, sabihin mo na lang kasi kay Alfie na ibukod siya ng bahay. Kasi hindi naman siya maaaring pabayaan ni Alfie. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang pabayaan siya ni Alfie. Pero friend, tatay siya ng asawa mo. O kung ganon, kailangan mamili ni Alfie. Han, may dala akong cake. Binili ko sa paborito mong bake shop. Gusto mong kumain? Ayokong kumain. Han, lagi ka nalang ganyan. Malaki na yung pinayat mo. Hindi ko makakalimutan yung nangyari. Ang pagkawala ng baby natin. Han, nasaktan din naman ako. Pero sinisikap kong maging matatag. Kaya sana naman, yun din ang gawin mo. Ang tatay mo, kasalanan niya ito. Kung hindi niya ako ginalit, hindi ako makukunan. Huwag mong sabihin yan. Han, nalulungkot din si Itay. Dahil dun sa nangyari, dahil sabik din siyang makita ang kanyang magiging apo. Hindi ko na siya kayang makasama pa. Agnes, anong ibig mo sabihin? Palayasin mo na siya dito. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Gusto mong palayasin ko ang tatay ko? Agnes, ano ba talaga yung kinagagalit mo sa kanya? Ang tatay mo ang pumatay sa tatay ko! Hindi. Agnes, hindi totoo yan. Totoo! 2 beses ko siyang nakita noon. Kaya hindi ko pwedeng makalimutan ang pagmumukha niya. Ngayon, Alfie, masisisi mo ba ako kung magalit ako sa kanya ng ganito? Paalisin mo na siya rito! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Carmela, bakit nga. ka... Ikaw nga, Ponso. Ikaw ba ang nanay ni Agnes na nasa probinsya?
Ako nga. Ngayon alam ko na kung bakit malaking galit sa akin ni Agnes. Siya yung batang kasama mo sa bilangguan noon. Siya nga. 12 taon pa lamang siya noon. Pero hindi niya nakalimutan ang itsura mo. Carmela, alam mo ang katotohanan. Hindi ko gustong gawin yun. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Napuno na rin ako sa mga ginawa sa akin ni Pulding. Bakit pa tayo biniro ng ganitong kapalaran? Carmela, Tatapating kita. Hindi ko alam kung dapat nga ba ako maggalit sa ginawa mo. Tama na yan, Alfie. Lasing ka na eh. Alalahanin mo. Magmamaneho ka pa pauwi. Bakit kailangan mangyari sa amin to ni Agnes, Ronald? Bakit? Mahal naman namin ang isa't isa, pero sa mga magulang namin, baka magkahiwalay kami. Talaga bang ibig niyang umalis na sa inyong tatay mo? Oo. Gusto nga niya. Hayaan ko si Itay. Hindi naman pwede yun. Mali ang gusto niya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ronald. Gulong-gulo ako dahil sa nalaman ko. Sinabi mo na ba yun sa tatay mo? Hindi pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Sana sinabi mo kay Agnes na ipinagtanggol lang ng tatay mo kanyang sarili para maunawaan ang asawa mo. Sinabi ko yun, pero saradong isip niya. At lalo pang lumaki ang galit niya kay Tay dahil sa pagkawala ng aming anak. Agnes, Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka sa kwarto namin. alam ko gusto mo na akong umalis dito. Kung ganon, bakit nandito ka pa? Dapat lumayas ka na. Alam ko na rin kung bakit galit ka sa akin. Nagkita na kami ng nanay mo. Tama ng pag-uusap na ito. Umalis ka na. Oo, aalis ako. Pero bago yun, gusto ko lang malaman mo na ipinagtanggol ko lang ang sarili ko sa iyong ama. Siya ang may malaking kasalanan sa akin. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa! Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghihirap kami ni inay, nagpaanila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo, ihulog sa impyerno! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, nakapamili na ako. Nabili ko na yung mga kailangan nyo dito, lalo na yung smart dishwashing. Salamat ho, inay. Mugto na naman yung mga mata mo. Umiyak ka na naman. Kinausap ako ng tatay ni Alfie. Di ko na napigilan ang sarili ko. Anong ginawa mo? Pinagsisigawan ko. Minura. Pinalayas. Anak, bakit ginawa mo yun sa biyanan mo? Wala akong biyanan na kriminal. Kung alam ko lang na siya ang tatay ni Alfie, hindi ako magpapakasal kay Alfie. Agnes. Kaya kong tanggapin ang pagiging bilanggo niya. Pero ang hindi ko matatanggap,
ang pagpatay niya kay Itay. Pinasama pa niya ang Itay. Anong sabi niya? Si Itay daw ang may kasalanan sa kanya. Agnes, anak, siguro nga dapat ko lang tapusin yung aking paglilihim. Ay, anong ibig niyo sabihin? Totoo ang sinabi ni Ponso. May malaking pagkakasala sa kanya ang iyong ama. Pati ba naman kayo, Inay? Pinasasama na rin si Itay. Katotohanan lang ang sinabi ko, anak. Magkaibigan naman sina Ponso at Pulting. Nagalit si Ponso sa iyong ama dahil naging kalaguyo niya ang asawa ni Ponso. Ano? Pinagtaksilan kayo ni Itay? 3 beses niya ako niloko, anak. Nagtiis lang ako. Dahil ayoko mawalang ka ng ama. Ano po? Umalis si Itay, Nanay Carmela? Oo, Alfie. Wala ako dito nang umalis siya. Bakit niya ginawa yun? Nag-away sila ni Agnes. Oh, Diyos ko. Patawarin mo ko. May kasalanan din ako. Hindi ko sinabi sa aking anak ang katotohanan. Saan ko ngayon hahanapin si Itay? Diyos ko, bakit po hindi matapos ang pagdurusa ko? Una, pinagtaksilan ako ng aking asawa at kaibigan. Kaya nang mahuli ko sila, sinaktan ko sila. Subalit may patalim si Pulding. Nag-agawang kami, kaya nasaksak ko siya. At napatay. Nakulong ako. Napalayo sa aking anak. Akala ko na makalaya ako, tapos na ang pagdurusa ko. Meron pa pala. Dahil nagkaibigan ng mga anak namin ni Pulding, nawala pa ang aking magiging apo kina Agnes at Alfie. Kaya lalong nagalit sa akin ang aking manugang. Diyos ko, hindi na po ba matatapos ang mga paghihirap ko? Hoy, hold up! Tumigil ka! Hindi, papuputukan kita! Mga pulis, may lahabol na hold up. Tigil! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni Inay. Nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral. Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog sa Laki pang pangarap,
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Iiwan ko na itong shield bath soap sa banyo para nakahanda na pagligo ko mamaya. Hiyang ako dito eh. Ay, cellphone ko. Si Agnes, tumatawag. Hello? Agnes? Oh, napatawag ka. Hindi. Hindi ako busy. Wala akong pasok ngayon eh. O bakit ba? Ano? Wala na sa inyo si Mang Fonso? Oh my God! At yun pala ang mga nangyari. Oo. Hindi naman pala lahat kasalanan ni Mang Fonso. Kaya nga nagigilty ako, Wendy. Inaway ko't sinisi ng gusto yung biyanan ko. Yung pala, ang unang nagkasala sa kanya ang tatay ko. May pagkakamali rin ako. Sa kagustuhan kong huwag ka magtanim ng sama ng loob sa tatay mo. Itinago ko sa iyo ang katotohanan. Ano sabi ni Alfie? Hindi na kami nakakapag-usap. Nasa silid si Agnes nang dumating si Alfie. At nang malaman niyang umalis ang kanyang ama, agad niyang hinanap ito. At wala pa rin ho siya? Oo. Kaya nga nag-aalala ako. Naku, kung tawagan mo kaya sa cellphone niya? Naka-off yung cellphone niya eh. Siguro nga ayaw niya ako makausap. Hayaan mo anak, pagdating niya, hihingi ako ng tawad sa kanya para magkaunawaan na kayo. Pero sana po, matagpuan na rin niya si Mang Fonso para talagang maging maayos ang lahat. Kawawa naman si Mang Ponso. Sana dito na lang siya nagpunta eh. Hindi na kung saan. Gusto ko nang mahanap ang itay ko, Ronald. At kapag nakita ko siya, hindi na ako papayag na umalis siya. Paano si Agnes? Kung hindi niya magawang limutin ang nakaraan, hindi rin magiging maligayang aming kasalukuyan. Kaya, kalabisan ng magsama pa kami. Sayang naman. Oh, yung cellphone. Teka. Oh, si Ferdy. Ang kapitbahay ko tumatawag. Sandali lang bro ha. Hello, Ferdy. Oh, bakit pre? Oh. Tatayo na kaibigan ko, si Alfie. Bakit? Ano? Nabaril sa mga Ponso? Si Itay? Oo, sa ospital nila pare. Pupunta kami kaagad. Si Itay. Kawawa naman siya. Napakadami ng paghihirap. Bro, manalangin tayo na makaligtas siya. Hindi na iba sa akin ng tatay mo eh. Kaya nalulungkot talaga ako sa nangyaring ito. Matagal kaming nagkalayo ni Itay. Huwag naman sanang maulit yun.
Gusto ko po siyang mapaglingkuran. Oo, naunawaan ko yun. Ang cellphone mo, may tumatawag sa'yo. Si Agnes lang yan, hayaan mo. Bro, sagutin mo. Dapat lang niyang malaman ng lahat. Sige na. Hello? Hello, Alfie? Nasaan ka na? Kahapon ka pa hindi umuwi. Huwag mo na akong intindihin. Okay ako. Ang tatay ko, siya ang nasa panganib ngayon. Ano? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagkataong hinahabol ng pulis yung holdapper at nagkabarilan. At siya yung tinamaan kaya inuoperahan siya ngayon. Oh, I'm sorry, Alfie. Patawarin mo ako. Saka na tayo mag-usap. Pero sana, isama mo sa panalangin mo na makaligtas ang tatay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, anong sabi ni Alfie? Natagpuan na ba nila si Ponso? Oo, Nay. Kaya lang, nabaril daw po yung tatay niya. Ha? Ayun at inooperahan na ngayon. Diyos ko, kawawa naman siya. Bakit nagkaganon? Yung pulis, may nahabol na holdapper. Nagkabarilan. At tinamaan si Tatay Ponso ng ligaw na bala. Oh, Diyos ko. Anak, puntahan natin sila. Talagang yun ang gagawin ko, Nay. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Ay, sige. Sasama ako. Alfie, Agnes, kasama ko si Inay. Kausap ni Ronald. Kumusta ng tatay mo? sabi ng doktor, ligtas na siya. Salamat. Inihintay ko na lang na magkamalay. Ay, salamat. Kung nagkataon na hindi siya nakaligtas, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa maniwala ka o hindi, Agnes, may kasalanan din ang tatay mo sa nangyari sa kanila ni Itay. At hindi lang ikaw ang nahihirapan dahil sa naghanap na yun. Ako man. Dahil nagpakamatay si Inay. Nang makulong si Itay, hindi niya natagalan ang sumbat na kanyang konsensya. Kaya nga, humihingi ako ng tawad sa'yo ngayon. At hihingi rin ako ng tawad kay Tatay Fonso. Agnes, Alam ko ng lahat, Alfie. Pinagtapat na sa akin ni Inay. I'm sorry. Sana, handa mo pa rin akong unawain. Itay, Alfie, anak, kamusta na po yung pakiramdam ninyo? akala ko hindi na tayo magkikita. Akala ko katapusan ko na. Tay, hindi po papayagan ng Diyos yun na mawala kayong muli sa akin. Tama po si Alfie, Tatay Fonso. Agnes, Ako nga po. I'm sorry. Hiyang-hiya ako sa inyo. Sinaktan ko ang inyong kalooban. Hinatulan ko kayo. Samantalang, ang may malaking kasalanan ay ang tatay ko.
Patawad po. Diyos ko, kung ito na ang katapusan ng mga pagdurusa ko, maraming salamat po. Salamat po, Diyos ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang sasabihin mo sa akin, anak? Tay, magpapaalam po kasi kami sa inyo ni Agnes. Ha? Bakit? Saan kayo pupunta? Magbabakasyon lang po kami siguro mga 2 weeks lang po. Aba, mainam yan. Sabi sa radyo, pang-alis stress daw ang mga ganong bakasyon. Kaya nga ho, ibabakasyon ko muna ang asawa ko. Kaya lang, may iwan po kayo dito ni Nanay Carmela. Walang problema, anak. Aalagaan namin ni Bala itong bahay nyo. Basta mag-iingat kayo, ha? Nasa bakasyon na mag-asawa, Wendy. 2 weeks daw sila sa Japan. Bonggang kaibigan ko. Parang second honeymoon po sila. Ay, parang ganun na nga. Kaya kami lang ni Balaing Ponso na iwan dito. Mabuti nga yun, iha. Para magkaroon na kami ng apo ni Balaing Carmela. Natutuwa po ako. Dahil ngayon, happy na po kayong lahat. Ay, tama ka, Wendy. Dapat lang talaga, upang manatili ang kaligayahan, magpatawaran at mag-unawaan. At huwag nang balikan ang malungkot na nakaraan. Saan ba kayo galing na dalawa, ha? Bakit ngayon lang kayo? Oo nga, kanina pa labas yun sa trabaho, di ba? Ano po, dinala ko po sa doktor si Agnes, Inay, Itay. Ha? Bakit? Anak, na paano ka? Kasi ilang araw na ako nakakaramdam ng pagkahilo. Kanina nahilo uli ako. Kaya dinala ko ni Alfie sa doktor. Mabuti po pala, nadala ko siya sa doktor. Bakit? Ano ang sabi ng doktor? Magkaka-baby na huli kami, Itay. Balae! Ay, kagandang balita. Magkakaapo na tayo. Oo nga, Balae. Kaya nga po, napag-usapan namin, nahihinto na ako sa trabaho para mas maingatan ko itong dinadala ko. Ay, tama yan, anak. At huwag kang mag-alala. Kami ni Balaing Carmela ang mag-aalaga sa inyo na magiging apo namin. Salamat po. Oo. Wala nang iyakan, ha? Hindi, napakasaya ko lang kasi yan. Dahil ngayon, kumpleto na at maligaya ang ating pamilya. Bagaman dumaan sa pagsubok, pero hindi ito nawasak. Oo nga. At may parating pa tayong munting anghel. Lahat ng ito, patunay lamang na may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.